Good morning po, Kaluhi. Sir, saktong-sakto to, double XL, oh. Bagay na bagay sa akin. Parang ang sarap mamasada nito, ah. Parang sobra sa boundary ito pag ito suot mo, ah. Yun na nga, sir, na kinalulod ako, sir, talagang bagay sa'yo. At tanong natin kay Paring Roy at ano sukat mo. Buti na lang, sir, meron tayong available para sa inyo. Oo. Teka muna, parang sumobra yung patahiin ninyo, ah. Sir Bogs? Actually, sir, hindi naman po kasi marami pa po tayo mga membro na gustong magka-uniforme kaya nakaabang at naka-prepared tayo para doon sa pangailangan nila. Yan, okay, ah. Ang ganda ng uniforme ninyo. Sino yung ano, parang kulay ng XFM to. May blue, may... Anyway, Sir Bogs, so malinaw, Yes, malinaw na ba sa Pastoda yung hindi ho naka-uniform, hindi ho pwedeng tikitan. Ang nakalagay lang ho sa ordinansa, ayon hong may collar, malinis, pantalon, at sapatos. Yung uniforme ho, doon lang sa mga toda na katulad po ninyo. Depende na sa inyo po kung kailan sila mag-uniform. At kung hindi naka-uniform, hindi pwedeng pumila. Parang ganon. Malino na po ba na ganon po yung sinusunod natin sa ating ordinansa po? Sir Bogs, Pastoda. Well, sa ngayon, sir, malinaw na po dahil malaking bagay po yung naipaliwanag last time nung interview nyo sa program ninyo na pinapayagan na, pinaanaw na po talaga yung with collar. So, malinaw na po, pinarating na po natin yan sa kanila. Pero doon sa mga miyembro natin, actually, Kaluwi, May nahul- wala kasing tumututol dyan sa uniforme niyan. Yun nga lang, konting time lang para makapag-prepare sa ating mga membro. Oo. Kayo sa Pastoda, sir. Malinaw na yung ordinansa, ha? Kahit hindi naka-uniforme. Pakikuha mo kay yung Renz, kay Mike, yung isa kanina, yung nagtawag sa kanya. Kay Mike Iskote, kay Kagawad Mike. Kayo sa Pastoda, sir, paano yung labanan nyo sa uniforme? Well, ang uniform naman, sir, before, kukwento ko lang background tayo ng last renewal, in-advise na po namin niya na possible magkakaroon na implementation ito. Hindi po namin ini-enforce ang membro na mag-avail ng uniform. Bagkos, gumagawa pa po ng pamamaraan ng Pastoda kung paano sila matutulungan at kung paano sila makabil ng mga uniforme yan na wala pa muna silang babayaran. Yun. So hindi, sa iba kasi, pag hindi ka naka-uniforme, hindi ka makakapila. Meron bang ganyan sa Pastoda? Well, sa Pastoda kasi, Kanuwi, wala ho kaming terminal. Bagkos, ang meaning ng Pastoda is pantanan. So, ang pinano na paano namin yan is yung pier. Pier? Pier, kami sa Rubing, pantanan and suburbs. So, ikot lang, ano? Ikot. yes po, opo. Walang terminal. Wala pong timiral na pag-nibag po. Oo. So kung mamamasada ka, halimbawa, Lunes, blue, white, kung halimbawa, ikaw ngayon, required ka bang mag-uniform? O hindi naman? Sa inyo, sa Pastoda? Wala naman, Kaluwi. Kaya nga lang, itong huli, dahil na-implement po, hindi namin ni-require, Kaluwi. Sumusunod lang ko kami doon sa kautusan na magsuot ng uniforme. Pagkos ang pagsuot naman ay hindi namin in-enforce po. Ayun. Pero nagkaroon ho talaga ng yung kasi itong ordinansang to 2018 pa to na inakda ni Konsyal Jimmy. So nung inimplement ulit para higpitan sa inyo nagkaroon ng kalituhan bago yung announcement kahapon, nagkalituhan na kailangan naka-uniforme lahat kundi titikitan. Ganun no? Yun na nga po, medyo may nakalituhan kasi before, actually, Kaluwi, sa ordinansa niya na pinapatupad ng aming federasyon ng city, sobrang dami kasi namin, Kaluwi, Dami, oh. Ilan na ba kayo sa Pastoda, Bogs? More or less, mga 1,200 Uy! kami. 1,200? 200, more or less. Ano yan? May franchise lahat yan? May franchise lahat? Yes po. Namamasalo na may mga prangkisa po yan, sir. Wala kami membro radio. Nakolorom? Opo. Ang dami nyo pala. Ang dami nyo na pala. Oo. So, yung dami niyan, alili naman yan, di ba? Kung blue, white.
lahat sila ba may mga uniforme o yung wala? At saka paano pala ito, sir? May sinisingil ba kayo para magkaroon ng ganito o sa membership o paano? Actually, may sinisingil kami Kaloy, na pambayad doon ng uniforme. May sinisingil talaga kami para sa uniforme yan. Uniforme. So itong suot ko at saka itong uniforme po ninyo, paano labanan dito? Kailan nyo lang ito isusuot? Well, yun na nga, kung ang ordinansang pinapatupad na yan ay tuloy-tuloy po, halos araw-araw po, kung pwede nga lang po, mag-uniforme sila. Pero yung suot mo kasi Kaloy, isang klase lang po yan. So umihirit ko ba, nag-request ko yung TODA na kung pwede sana dalawa. So nag-design mo tayo ng isang klase pa po, which is yan yung suot niyo po, version B yan. Version At B ito. meron pa tayo version A, which is ito po kung sa kanila po kung kukunin ko lang ang design, no? Meron ba yun, sir? Halloween. Yung kulay green. So, ibig sabihin, nagpapaiwatig na talagang ang minimum ng pantala na napag-turais nandun yung barko, nandun ang tricycle, yun po ang version namin. Actually, ito po version B yan. Ayun, version B pala itong suot natin. Okay. So kung pwedeng suotin, lahat ba ng membro sa libo meron ng ganito? O paano? Yung membro nyo? Actually, Kaloy, magmula pa lang, nakaprepare tayo, more or less, mayroon na tayo 7 to 800 pieces. So, members na meron po niyan. So, meron pa tayong pinapagawa para nga makomply at sumunod tayo sa palisiya. Meron pa tayo remaining na 300. Ano po? May 300 pa. Okay. So, sir, nung una ba, may mga natikitan ba? May mga natikitan tungkol dito sa uniforme na ito? Sa Pastoda? Yes po, actually, meron natikitan Kaloy, ano nandoon, yung natikitan po, nagpagawa na po yan siya ng uniforme. Hindi niya nga nang po kinukuha sa opisina. Ngayon, nung nagpa-implement po, hinarang ko siya ng mga trending officer natin. So yun na nga po, hindi na po pinagbigyan dahil nagpa-implement na po ng bawal talaga hindi naka-uniforme. Natikitan po. Natikitan sa nagbayad. Nagbayad do. Nagbayad ba? Actually, tingin ko parang hindi pa po yata, pero sabi ko nga, pwede, sir, pwede ho yan. Pwede yung, kaya lang, kailangan ho talaga na, ang sabi ko nga kahapon, kung halimbawa, tinikitan ka, naka-clean shirt ka na may collar, naka-pantalon, naka-pair of shoes, tinikitan ka na talagang ayaw kang pagbigyan ni enforcer, no? Dahil kung may mga basyan silang sinasabi, picturean yung sarili kasama yung enforcer na ito talaga yung suot ko ng araw na hinuli ako. Pwede ho nating pwede ho nating i-apila yan para hindi na magbayad kasi hindi ho naman kailangan naka-uniforme. Yung katulad ng binanggit ko sa section 5, naka-polo, may collar, pantalon at saka sapatos. Okay na yon. Wala hong uniforme binabanggit doon. Yes po, Kaloy, magandang malaking tulong po yan sa mga nahuli natin na hindi na po sila magbolta. So, kami po humingi rin ng tulong na matulungan talaga yung mga drivers natin dahil may mga reasons din kasi Kaloy kung bakit hindi sila nakapag-comply agad o nakapag-pagawa ng uniforme, gawa ng gipit po at talaga namang inuuna po yung kapakanan ng pamilya dahil nga naman sa pagbili ng matrikula, pasukan at kung ano pa sa araw ng pasukan ng mga bata. Kaya nga po. Inuuna po muna nila yun, kaya medyo nahuli lang sila ng comply, gawa ng yun na nga, gipit at kulang sa budget. Sige. Pwede nating, ilan yung mga nagkandahuli ba sa Pastoda? Actually, ayun dun sa pumunta sa akin, Kaloy, siguro mga more or less mga 10 sila. Marami-rami pala. Oo, marami-rami. Opo. Oo. Sige. Yung marami, Kaloy, doon sila nahuli sa Tinigiban. So, yun lang, sana matulungan natin sila, Kaloy, dahil humingi sila ng tulong sa akin. But sabi ko nga, try natin ipakiusap sa city mo kung pagbibigyan po sila. Sige. Try natin kasi sabi rin ni Attorney Arnel Pedrosa, pwede namang ipakiusap yan. Baka nagkalituhan lang. Sige po, ipapalo up po natin. 10. Andyan pa sa kanila yung mga ticket nila, no?
Hawak-hawak pa nila siguro Oo. Callaway dahil siyempre nga dahil sa kakagipitan ko lang sa budget. Basta hawak-hawak gano'n. 500 din yan eh. Yes po, Callaway, malaking bagay din po yan, Oo. malaking alagang po. Sige, tingnan natin kung ano magagawa natin dyan, Sir Bogs, ha, para hirap ngayon kasi pasukan, unang araw kahapon, sa susunod na mga araw, marami pang hihilingin yung mga bata na kailangan gastusin sa eskwelahan. Siyempre, unahin mo muna yung mga anak mo kaysa sa mga ganito, no? Sir Bogs. Tingnan natin magagawa natin dyan, Bogs. Yes, sir. Ngayon pa na, sir, nagpapasalamat na po ako sa mga pwedeng maging solusyon sa problema niyan at sa lahat po, sa XFM, maraming salamat po at medyo malinawan at kahit pa paano makapag-isip, makapag-relax na sila sa kanilang, makapokus na po sa kanilang anak buhay dahil kahit walang uniforme, pwede mangyari. Okay. Thank you, sir. Sir, Callaway, Po. pwede bang bumati muna? Batiin ko lang ating mga katropa. Sige po. Okay, so unang-una sa lahat, binabati ko po ang ating presidente, Violeta de los Reyes. Patuloy siya kanyang papagaling at ang kanyang anak na si Kagawad Gracia de los Reyes na siyang umalalay sa Pastoda. At siyempre pa sa pamunuan po ng Federasyon, sa pamunuan po ni Mr. Henry Villamor, ang Federation President natin, at sa lahat po ng tumulong at tumasi sa akin nung nag-distribute kami ng uniforme sa Barangay Hall at sa aking buting Kapitan Caprasul Tigloriani at doon po sa mga membro na nagpa-order po, wait na po kayo, third week po, lahat ng mga uniforme yung in-order ninyo ay darating na po. So, sa lahat po, sa istasyon ninyo, Callaway, maraming salamat po at malaking tulong po ang impormasyon na pinarating natin. Yan. Yung Pastoda, XFM yan, pinapakinggan, ano, sir? Pastoda? Kasi po naman po, number one yan. Yan. 1,000, XFM lahat. Sige. Thank you, Pastoda. Bogs kayo. Thank you very much, Callaway, at good morning po.